Amen. Good morning po, church. Ako po muli si Brother Adriel Lumanglas. My father's name is Pastor Larry Lumanglas. Ako po ang gitnang anak sa tatlo po. At ako lang po ang nag-iisang lalaki sa aming magkakapatid. Ako po may ate pa. Siya po ay si Ira Lumanglas. Siya po ay may asawa at anak na. Siya po ay nasa Batangas. At bunso ko pong kapatid si Ella Lumanglas. Kami po ay missionary family sa Vietnam over 12 years. At kami po, nung umalis po kami ng Pilipinas, ako po ay 5 years old. At si Ella ay baby pa po noon nung kami po ay pumunta doon. At sa biyaya po ng Panginoon, ang simbahan po doon na naitayo ng aking mahal na ma, sa biyaya po ng Panginoon ay nandun pa rin po at nagpapatuloy. At sa aking pong pagpunta sa lugar po ng Vietnam ay hindi po ako dun sa same city na pinagsimulan po ng aking ama ng iglesia, pero po ako pupunta sa ibang lugar sa Central Vietnam, that is Da Nang. Ang Vietnam po ay parang may tatlo pong locations din, may North, Central at South. Sa North po, yun po ang Hanoi. Sa gitna po, yun po ang Da Nang, Hoi An. At sa South po, ayun po ang Ho Chi Minh City, Saigon, kung saan kilalang-kilala po ang lugar na yon sa kanilang pagkain, sa kanilang kultura. At ito po ay sikat ng puntahan ngayon. Pero dati po, ito po ay hindi madalas puntahan ng napakaraming turista dahil ito po ay medyo mahigpit po sa Vietnam. Sa Vietnam po, hindi po legal ang mangaral ng salita ng Diyos. At kami po doon ay nagtitipon sa mga bahay-bahay lamang po, sa mga hotel at sa mga building din po na kung saan sarado ang lahat ng bintana, sarado lahat ng pintuan at may maliit lang na opening para kunwari hindi bukas yung building. At sa experience po namin sa Vietnam, growing up in Vietnam, lagi pong may handaan sa Vietnam tuwing linggo. So pag may kumatok po na pulis, tatago po namin lahat ng mga Biblia, lahat ng mga patungkol sa simbahan. Itatago po namin yung mga bata, takbuhan sa isang kwarto, at sabay-sabay pong aawit ng happy birthday. Linggo-linggo po may birthdayhan doon dahil pag kumatok po talaga ang pulis, dapat ready ang lahat na ipresenta ang sarili na hindi po nagtitipon patungkol sa relihiyon. Sa Vietnam po ay meron na pong 160.2 or 102.2 million na katao sa buong Vietnam. At sa biyaya po ng Panginoon hanggang ngayon, illegal pa rin po ang mangaral ng salita ng Diyos. Kaya praise God po sa ating bansa, dito sa Pilipinas, tayo po ay free, no? Na mangaral ng salita ng Diyos, makapagtipon, makarinig ng salita ng Diyos, tulad po, makapunta sa mga simbahan, kasi ang ganda ng inyo pong simbahan, makapagtipon, makapagbihis ng napakaganda. Kahapon, namigay ng mga tracts, bawal po yun gawin sa Vietnam. Kaya biyaya po, nagagawa po natin yung mga ganung bagay. And I pray na hindi po natin ito binabasta-basta. At ito po hindi natin pinapabayaan dahil ang marami pong tao ang may pagnanais na ma-experience ang bagay na meron tayo, pero doon sa kanilang bansa ay hindi po nila maranasan. Kaya po dito sa bansang Pilipinas tayo po lubos na pinagpala ng Panginoon na makapagtipon ng katulad ng meron po tayo. Ang Vietnam po ay isa sa mga kilalang bansa na po ngayon, pero marami pa rin pong papunta sa impyerno sa Vietnam. Marami na pong missionary ang nandoon sa South. Pakunti-kunti na pong visit po ang North, ang Hanoi. Dumadami na po ang gawain. Pero sa Central Vietnam po, recently na-dissolve po yung simbahan doon. And I pray na tayo po ay maka-visit this coming November to January sa Vietnam para hopefully ma-recover din po yung mga ligtas na kalat na po sila ngayon doon sa Central at hindi pa po nababalitaan kung may nagpapatuloy ng gawain po doon sa Central dahil sobrang higpit po. At hopefully, salamat po Pastor Jonathan and family sa pag-accept sa amin, magkapatid dito sa pag-accommodate po sa amin para ma-share po namin ang burden sa Vietnam at hopefully maging blessing din po sa araw na ito sa pangangaral po ng salita ng Diyos. And ako po ay lumaki bilang isang anak ng pastor.
And di po ako nagtuloy-tuloy, to be honest, bilang faithful na anak ng Diyos. Ako rin po ay napalayo sa Panginoon. Nung kami pong pamilya ay umuwi galing Vietnam, doon po ako nagsimula magrebelde sa aking ama at sa simbahan. Ayaw na ayaw ko po sa simbahan. Galit na galit po ako sa simbahan. Pero sa biyaya po ng Panginoon, hindi ko po matakbuhan ang biyaya at awa at habag ng Panginoon. Ibinalik pa rin po ako ng Panginoon sa gawain at ngayon, ako po ay nagsuko sa kanyang gawain 5 years ago. At sabi ko po sa Panginoon, kung saan man ako ilalagay ng Panginoon, ay doon po ako talagang lubos na magko-commit. At mamaya po, ikukwento ko pa po ang napakaraming bagay as I continue to share the Word of God. Hopefully, ma-share ko din po ang pakunti-kunti po sa aking testimony. Tayo pong lahat ay tatayo. Di na po tayo masyado magtatagal. Tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. And I hope you have your Bibles with you. If you have your Bibles with you, say Amen. Amen. Exodus chapter 4, verses 10 to 15. Basahin po natin ang salitan. Tig-iisa po tayo ng verse 10 po ako, kayo po sa 11, at sabay-sabay tayo sa verse 15. Lagyan ko lang po ng timer ang aking sarili para hindi ko po makain ang inyong oras. Exodus chapter 4, chapter 4, verse 10 to 15. Verse 10, as I begin, "And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of a slow tongue." Okay po? "Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say. And the anger of the Lord was kindled against Moses, and he said, Is not Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well, and also, behold, he cometh forth to meet thee, and when he seeth thee, he will be glad in his heart." Verse 15, sabay-sabay po, begin. "And thou shalt speak unto him, and put words in his mouth, and I will be with thy mouth, and with his mouth, and will teach you what ye shall do." Tayo pong lahat ay mananalangin. Ama namin sa langit, salamat Panginoon sa pagkakataong ito na kami po ay inyo pong tinipon dito po sa inyong iglesia. Salamat Panginoon sa buhay na patuloy niyo pong pinapagkaloob sa amin, sa buhay na inyo pong pinapahiram sa amin. Salamat Panginoon dahil kami po ay inyo pong pinapagkaloob ng napakarami pong biyaya at kami po ay inyo pong natagpuan dito sa inyong iglesia. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan. At nawao, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng mapagpakumbabang Espiritu sa aming pakikinig ng inyong mga salita. At kung anuman po ang aming matutunan, ito po ay aming maisabuhay at maging baon po namin sa pang-araw-araw po namin. Kayo po, O Diyos, ang siyang aming patuloy na itinataas. Gamitin niyo po ako, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. You may be seated. The title of our message this morning is, What Difference Does It Make? What difference does it make? Napakaganda po ng mga inawit ng ating mga nag-special number, Reach the World, and yung inawit po ng dalawang nag-solo dito. And I praise and thank God na somewhat it is connected sa ating mensahe ngayong umaga. What difference does it make? This is the question that we will be asking ourselves. If I make a difference or not, somebody else can make a difference. Why does it have to be me? Bakit ako ang kailangan gumawa ng isang kakaibang bagay? No? Why does it have to be me? If I choose to follow God or not, pwede namang ibang tao na lang. Somebody else can make a difference. Again, why does it have to be me?
I can prioritize my own responsibilities, my studies, my work, and even if I don't follow God, alam ko, meron namang iba ang susunod sa Panginoon. And this is the excuses that sometimes we often tell ourselves that often hinder us in doing the will of God. But remember, church, the reason why you are sitting here this morning, dito po sa iglesia, it is because somebody made a difference in your life. Amen po ba? Somebody had the courage to tell you the Word of God. Somebody had the love to visit you in your house and to invite you to church. That is why you are saved today and you are in this church listening this morning. Your pastor made a difference. The pastor before him made a difference. So what is the meaning of difference? Kanina, sa Sunday school ng mga kalalakihan, nabanggit din po. What is the word difference? It is distinction. No? Parang Baptist distinctives. It is separation. It is the change that sets one thing apart from another. Kapag nilagay ka sa gitna ng napakaraming tao, ikaw yung kakaiba doon sa kaligitnaan na yun. You are the one that is different in the midst of that crowd. And it is very noticeable that you are different. Ano po? It means separation, distinction, transformation, and you have this discernment. So we will study 3 areas of spiritual truth when it comes to making a difference. Now, in the Word of God that we have read this morning, it is the life of Moses. But if you would look in Exodus chapter 3, verse 11, Exodus chapter 3, 11, ang sabi po doon, and Moses said unto God, who am I that I should go unto Pharaoh, that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? Sabi ni Moses, who am I? Na ako, Panginoon, ng iyong gagamitin, na ako yung ipapadala mo dun sa Ehipto. Nakakausapin ko si Pharaoh na palayain ang mga Israelita sa lugar ng Egypt. In this verse, in Exodus chapter 3, verse 11, we see here na si Moses, siya po ay nagbibigay ng excuse not to give his life. Moses was giving an excuse na hindi siya magpagamit sa Panginoon. Number 1, excuse. The excuse of making a difference. That is our point number 1. The excuse of making a difference. Bakit ako magbibigay? Bakit ako magsasakripisyo? Bakit ako magko-commit sa Panginoon? Bakit kailangan ako gamitin? Bakit kailangan ko maging present? Ito yung sinasabi ni Moses sa Panginoon, despite having God called Moses, tinatawag na po ng Panginoon si Moses na siya po'y gagamitin niya. Pero sinasabi niya, Panginoon, wag na lang ako. Sino ba ako? Sabi niya, who am I? Pwede namang ibang tao na lang. Pwede namang yung mga madalas mong ginagamit na lang. Sila na lang ang iyong gamitin. Bakit kailangan ako? In Exodus chapter 4, verse 10, ang sabi po doon, and Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of a slow tongue. Panginoon, hindi ko kayang magsalita, hindi ko kayang tumayo, wala akong confidence. But this, mga minamahal, ito po yung mga excuses lamang niya. Letter A, the excuse of insufficiency. Who am I? Pinagdudahan na po kagad ni Moses ang kanyang abilidad bago po siya magtiwala sa panawagin ng Panginoon. Nauna po yung kanyang pagdududa bago po siya magtiwala sa Panginoon. Sabi nga po ng isang sikat na missionary before, patay na po ito. Sabi po ni Hudson Taylor, God's work done in God's way will never lack God's supply or provision.
The second excuse, sabi po doon, they will not believe me. In Exodus chapter 4 verse 1, and Moses answered and said, but behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, the Lord hath not appeared unto thee. Ito po yung pangalawa niyang excuse. The excuse of fear. Takot. Pero natakot na po kagad siya habang wala pa po siyang ginagawa. They will not believe me. Moses feared rejection and failure more than disobedience. Mas kinatakot po ni Moses na siya po ay tanggihan ng tao. Mas kinatakutan po ni Moses na siya po ay bumagsak. Pero hindi po siya natakot na hindi po siya sumunod sa Panginoon. Mga minamahal, mas nakakatakot pong hindi sumunod sa Panginoon. This is true. To obey will always be better. Rejection and failure is nothing compared to disobedience, mga minamahal. If we continue to reject the calling of God and we continue to be fearful and give out excuses, kung paulit-ulit lamang po ang ating mga dahilan, delikado po itong bagay na ito. Mas nakakatakot pong patuloy na sumuway sa commandment ng Panginoon kaysa sa laging magbigay ng dahilan na hindi po tayo sumunod. Si William Carey, he said, expect great things from God, attempt great things for God. William Carey sailed to India in 1793. Wala pa pong ibang missionary sa India. Siya pa lamang po nanguna. In 1793. At marami pong nangyari sa kanyang buhay doon. He faced severe hardship. Siya po'y lubos na naghirap. Naka-experience po talaga siya ng kahirapan. Kasama po niya ang kanyang asawa at anak. Na-experience niya po ang magkasakit. Na-experience niya po na mamatay ang kanyang anak sa mission field. Na-experience niya po na magkaroon ng mental illness ang kanyang asawa. Pero despite yung mga kahirapan po na kanyang naranasan, siya po ay nanatiling tapat sa Panginoon for over 40 years na hindi po umuuwi sa kanyang bansa. And if you would look today in India, na-translate na po ang salita ng Diyos, the King James Bible, in over 30 Indian languages. Just because somebody made a difference. Just because may isang taong tumigil na pagsasalita ng mga dahilan at sumunod sa Panginoon. What was Moses really saying? In Exodus chapter 3 verse 10. Tingnan po natin. Come now, therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. And Moses said unto God, verse 11, ito po yung nabasa ka nun, who am I? Ito po yung sinasabi dito na siya po ay tunay na tinatawag. Tinawag po siya ng Panginoon. Binigyan pa po siya ng napakaraming sinyales. He was given signs that he was being called by God in Exodus chapter 4, verses 2 to 9, at siya po'y napangakuan pa ng presensya ng Panginoon. In Exodus chapter 3, verse 12, tingnan po natin. And he said, certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee that I have sent thee. When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain. Certainly, I will be with thee. Ito po yung pangako ng Panginoon. I will be with thee. So ano po ang dapat pa po nating katakutan? Ano po ang dapat pa po nating sabihing dahilan na hindi sumunod sa Panginoon? Kung pinangako na po ng Panginoon ang kanyang presensya ay isa sa atin. Pero madalas po tayo nagpatuloy na nagdududa sa kapangyarihan ng Panginoon. Pinagdududahan po natin ang pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay ng ibang tao sa pamamagitan mo. Ng isang taong may
mag-aalis ng dahilan kung siya lamang ay susunod sa Panginoon. Sabi sa Exodus 4:12, "Now therefore go, and I will be with thy mouth. And I will be with thy mouth." At sa ating pagpapatuloy dito sa verse 14, if you would look in verse 14, in chapter 4, verse 14, "And the anger of the Lord was kindled against Moses. And he said, Is not Aaron the Levite thy brother?" Paulit-ulit pong ni-remind ng Panginoon si Moses na ikaw ang aking tinatawag, ikaw ang aking nais na ikaw ang sumunod. At ang napakarami pa rin pong sinasabi ni Moses na excuses, "Panginoon, siya na lang ang gamitin mo, hindi ko kayang tumayo, wala akong lakas ng loob. Hindi ko alam ang sasabihin." And dun sa verse 14, we would see, "And the anger of the Lord was kindled against Moses." Sino po yung mga magulang dito? Taas ang kamay. Magulang. Ilang beses niyo pong kailangan utusan ng inyong anak bago sumunod? Pambihira. Sabi ng maghugas. Di ba? Mga ganun. Shout out sa mama ko. Wala po siya ngayon. Kaya pag inutusan ng magulang isang anak, ilang beses ang isang anak magbibigay ng dahilan, mamaya na, teka lang. Hindi na po pause ito kasi online game to. Walang pause sa online. Ano? Mamaya isang episode pa. Kinikilig na ako dito. Panira naman ng moment. Ano? Kung ang magulang nagagalit, lalong-lalo na po ang Panginoon. Sabi po dito, "Pampihira naman, Moses, ano gang kulit mo?" Sabi ng ikaw nga ang pumunta doon, hindi si Aaron, hindi yung kapatid mo, hindi ang ibang tao, ikaw. At tayo po bilang part po ng isang local church, tayo po ang inuutusan ng Panginoon na gumawa ng isang kakaibang bagay. The reluctance of Moses provoked God's anger. Pero God did not remove the calling. Hindi tinanggal ng Panginoon ang panawagin kay Moses despite nagalit. He corrected Moses and yet God still used Moses. Pinakita pa rin ng Panginoon ang awa at habag ng Panginoon despite paulit-ulit ang ating mga excuses, paulit-ulit yung excuses ni Moses sa Panginoon, and yet ginamit pa rin siya. Church, God will still make a difference in your life despite your excuses. Pero when will we stop doing such things and finally obey God and follow Him? That is point number 1, the excuse of making a difference. Second point. Wait lang, nawala. Second point is the choice of making a difference. We have studied the life of Moses. We will shift po sa life of Daniel. Let's all open our Bibles in the book of Daniel chapter 1. Daniel chapter 1 verse 8. Daniel chapter 1 verse 8. Ang sabi po doon, "But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself." I believe we know the life of Daniel. No? In this passage, Daniel purposed in his heart, meaning, bago pa lang po siya dinala sa lugar kung saan po siya hindi taga doon, pinurpose, he already made a choice in his heart. He already made a choice. He already purposed in his heart na hindi po siya magbabago, na hindi magbabago ang kahit anumang, hindi magbabago ang kanyang desisyon despite sa kanyang situation. Now, letter A is the choice of separation. Daniel purposed in his heart before temptation came. Daniel purposed in his heart before problems came.
Now, in order for us to make a difference, mga minamahal, I believe we have to make a choice. Ito po'y isang pagpili na ikaw po ang gagawa at hindi ibang tao. Hindi po yung pastor ang magpipilit sa iyo na gumawa ng isang kakaibang bagay, pero ang Panginoon po ang mangungusap sa iyo at ikaw ang magdidesisyon para po sa iyong sarili. You have to make a choice in making a difference. Pipiliin mo sa iyong sarili na ikaw ay mabubuhay na kakaiba, no? I-make ka ng kakaiba, ang iyong patotoo ay magiging kakaiba. At yun po ang ginawa po ni Daniel dito sa Daniel chapter 1 verse 8. Ano pong ibig sabihin ng purpose in his heart? The phrase purpose in his heart, it means Daniel made a firm, settled, and inward decision. Yung decision po niya, it started from his heart. Bago po ito nakita sa kanyang mga kilos, sa kanyang panglabas na kilos. Nagdesisyon po sa kanyang puso. At ang kanyang desisyon na ginawa, it is not emotional. Hindi po ito emotional lamang. Nakapakinig ka ng special number ng isang song na talagang kinurot ang iyong puso, tapos ikaw ay naiyak, tapos ikaw ay nagdesisyon, pastor, ako'y susunod na sa Panginoon. Pero that is an emotional decision making. Pag nagbago na yung emotion mo, hindi na ganun ang iyong desisyon. This purpose in his heart, it is not pressured. It is not a pressured decision. Hindi yung, sige ka, pag hindi ka nagdesisyon ng ayos, mag-usap tayo mamaya. Hindi pinipressure po ito sa iyo. No. Hindi yung parang kami po bilang anak ng pastor, talagang naka-pressure po sa ministry. Me and my siblings, we grew up in the church. At sabi nila, pag anak ka ng pastor, talaga naman, dapat maalam ka mag-song lead. Tulad pa ni Brother Jandy, no? Kailangan maalam ka sa music, no? Kailangan yung buhay mo talagang okay. Tapos iko-compare ka sa father mo. Dapat katulad ka ng tatay mo. Mga ganon. And as a pastor's kid, I was pressured of doing the same things. Even though it is not what I wanted during that time. So it was pressured into me, pero such a time came na I fell in love with the ministry as well. Pero it did not come easy. No, it is only by God's grace. This is not a pressured decision. Nobody can pressure you in making a decision. To live a separated life, to live a holy life before God. Ikaw po ang magdidesisyon yan. And it is not forced. Walang pumipilit sa iyo. But instead, it is intentional. It is an intentional decision. And it is a resolved decision. Ano pong ibig sabihin ng resolved? Tulad po ng awit ng I am resolved. No longer to linger. Ibig sabihin po nun, buong puso kang nagdesisyon at hindi mo na ito papatagalin. Kaya kapag nagdesisyon ka na gagawa ka ng isang kakaibang bagay, hindi mo na ito papatagalin. Ito'y agad-agad mong gagawin. If you would notice the times that we have in this world, talagang nakatakot na po ang mundo ngayon. Napakasama na po ng mundo. There are wars. Tumataas ang diesel. Sa Canada po, pag nasaktan ka, habang nagpipreach ang iyong pastor, criminal case na po kagad yun. Pwede ka nang ipadampot dahil nasaktan ka sa salita ng Diyos at hindi mo nagustuhan yung preacher. Pwede na. It was a law confirmed just this year. Isipin mo yun. Paano na lang yung mga pastor? Kung dito yan sa Pilipinas, pambihira. Nakakulong na kaming lahat. Pero praise God, we have a decision to make wherein hindi tayo pinipilit ng Panginoon, pero dapat tayo ay may pagmamahal, may kagustuhan na tayo magdi-decide para sa Panginoon. Daniel decided before he faced temptation that he would not defile or eat the king's meat.
So what is the meaning of separation in Daniel's choice? The separation of Daniel was moral and not social. O, sinabi ni missionary, separation. Ibig sabihin ba nun? Ano na lang ako? Introvert. Inverter na lang ako sa isang tabi. Hindi na ako makikipagkaibigan. Hindi na ako kakausap ng ibang tao kasi kailangan separated. Hindi po ganun. You know? It was a moral separation and not social. If you would look at Daniel, he did not isolate himself in the society that he was living in. He learned their language in Daniel chapter 1 verse 4. Tingnan po natin. Daniel even learned their language. Children in whom was no blemish, but well-favored and skillful in all wisdom and cunning in knowledge and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. Ibig sabihin po dito, Daniel learned their language. Tulad po ng mga missionary na pupunta sa ibang bansa at aaralin po ang lingwahe ng bansang yun para lang mangaral ng salita ng Diyos. No, by the grace of God, me and my sisters, we can somewhat still speak the language of Vietnam. No? Xin chào, tôi tên là Adriel Lumanglas. Tas hello, my name is Adriel Lumanglas. You know, and such missionaries would even take 2 years to learn just to be fluent, just so na sila ay makapangaral ng salita ng Diyos. Pero praise God. No, sa Olonga po, Tagalog. No, Tagalog. Sa Batangas, Tagalog din. Ang difference lamang po ay yung accent. Ano? Pagdating sa Manila, Tagalog din. Talagang lahat nagtatagalog. Kaya praise God, you don't need to learn other languages just so makapangaral ka ng salita ng Diyos. So what is your excuse? It is a matter of choice, mga minamahal. Not only Daniel learned their language, but he served in their government. In Daniel chapter 2, verse 48, it says, Then the king made Daniel a great man and gave many great gifts and made him ruler over the whole province of Babylon and chief of the governors over all the wise men of Babylon. Binigyan siya ng isang posisyon na napakataas. And yet, mga minamahal, he refused to compromise holiness. Nagtatrabaho siya sa ibang lugar. You may be working in your company, you may be studying in your school, pero you have to make a choice na ikaw ay hindi magko-compromise. In our church, kapag yung mga PE ng mga bata, talagang gusto silang ipagsayaw ng mga school nila, pastor. And may isang instance talaga na ayaw payagan yung aming young people na hindi magsayaw. Talagang hindi pwede magsasayaw at magsasayaw ka. Or else babagsak. Nagpasa na kami ng letter ng freedom to practice religion and whatnot. There are laws regarding that. Hindi pa rin pumapayag. And nalungkot yung aming young people. Sabi niya, Kuya Ads, hindi pa rin ako payagan. We went to the school. And we had to talk to the school. No, just so hindi makapag-compromise yung isang young people. And it is very important na ito pong bagay na ito ay matanim sa kanilang mga puso para pagpunta nila sa trabaho, pagpunta nila sa ibang bansa, may certain lines silang hindi pwedeng lagpasan at alam nila yun. That's why it is very important to make a decision right here to follow God. It is a choice of making a difference. Just like in missions, it is a choice to give one's life. Para magsuko ng buhay para ikaw ay pumunta sa ibang bansa, magsuko ng buhay para ikaw ay magmission. Even here in the local, magsuko ng buhay, kahit hindi mag full-time, pero magsuko ng buhay dahil ikaw ay magpapagamit sa Panginoon. Daniel served in their government. At ang separation po ni Daniel, ito po ay sa loob muna ng kanyang puso bago po ito nakita sa kanyang aksyon. Daniel's separation began in the heart, not in outward rebellion. He did not protest publicly. No? Hindi naman siya nagrebelde, hindi siya nagsalita.
ng masama patungkol sa government during that time. He was not disrespectful, but yet he still obeyed. He still obeyed the Lord. And this is a choice that we have to make, mga minamahal. At sana ang ating desisyon ay hindi magbabase sa kahit anumang sitwasyon. Madalas we would make a decision based sa mga sitwasyon na meron tayo. We would make decisions kasi maayos ang ating kalagayan. We would choose to follow God in making a difference because maganda, smooth yung ating buhay. Pero paano pag hindi po maganda ang nangyayari sa ating buhay? Would we still choose to follow God? Would we still stop making excuses not to be used by God despite sa ating sitwasyon ng ating buhay? Why was Daniel's separation mattered? It preserved his testimony. Mga minamahal, kamusta po yung inyong testimony dito sa ating community, dito sa Olongapo? Your testimony today, it matters. You want to reach the world. Sabi nga po ng awit kanina, it will start with you. It will start in your heart. If you want to make a difference, if you really want to reach the lost, your testimony matters. Kaya nga po dun sa Daniel chapter 1 verse 9, sabi po dun, God had brought Daniel into favor. Why? Nakita ng Panginoon ang kanyang testimony, iniingatan niya at pinagpala po siya ng Panginoon. It positioned Daniel for promotion. Nilagay po si Daniel sa napakagandang posisyon kasi nagdesisyon po siya para sa Panginoon. Now, mga minamahal, separation is not about rejecting people. Sometimes, we would want to be separated kasi mga karnal naman ng mga yan. No? Dito na ako, dito kami sa mga banal. Hindi po dapat ganun. Separation is not rejecting people. It is about reserving the heart for God. You can still be separated. You can still be sanctified, and yet you can still reach the lost. Daniel's difference was not in where he lived. Hindi po yung kakaibang buhay na ginagawa ni Daniel, it was not dependent kung saan po siya nakatira, kung saan po siya naroroon, pero it depends kung sino siya nabubuhay, kung para siya kanino nabubuhay. It is because Daniel is living for God. Mga minamahal, who are you living for? Para kanino ka nabubuhay? Kung para sa iyong sarili ka lamang nabubuhay, it will not result into eternal blessings. But if we continue to choose to live for God, there will be eternal blessings, mga minamahal. And that is what matters the most. Daniel chose to be consistent. Once we have made the decision, let there be a choice of consistency. Daniel remained faithful privately and publicly. When we make a decision, we have to be consistent both privately and publicly. Hindi yung nangangaral ka ng salita ng Diyos, pero hindi na po tayo nakakausap ng Panginoon sa kanyang mga salita. Namimigay tayo ng tracts, pero wala naman tayo yung prayer and devotion. May soul winning tayo, pero yung relationship natin sa Panginoon, bagsak na pala. It goes hand in hand. We have to be consistent. No? Consistency in Daniel's life, he did not pray only in emergencies. Madalas, mga minamahal, mananalangin tayo pag may emergency lamang. Kapag nandudo na tayo sa sitwasyon kung saan mahirap na. Pero kailan po tayo taimtim na nanalangin sa Panginoon despite napakaraming blessings? When did we thank God? When did we wake up in the morning before we went to school, before we went to church, before we went to work, and prayed to God and said, Panginoon, salamat. May simbahan. Panginoon, salamat, may pastor. Panginoon, salamat, may mga nagfa-follow up.
May lugar kami na napapagtipunan. May electric pan. Praise God. May init, pero praise God, may electric pan. When did we went to God and prayed and thanked Him? Compromise when faith becomes costly. Ito po yung ginawa ni Daniel. Daniel did not compromise when faith become costly. Sometimes we would compromise our faith. We would compromise our decisions. Pag sinabi ng kumpanya, pumasok ka ng linggo, your faith in God, your commitment to God going to church, suddenly it did not matter. It did not matter. Na-compromise kagad yung decision mo. Hindi lang po tayo magbabago when culture or law changed. Mga minamahal, I would ask you this question, paano kung pinagbabawal na po mangaral ng salita ng Diyos dito sa Pilipinas? Tulad sa ibang bansa, na kapag pag nakita kang nangangaral ng salita ng Diyos doon sa labas, pwede kang damputin. What would you do? Would you stop? Would you change? Ay, bawal na pala mangaral ng salita ng Diyos. Okay. Amen. Amen ka pa. Hindi wala ng soul winning tuwing Sabado dun sa may court. Amen. Ano na lang gagawin natin? Bawal na magtipon tuwing Linggo. Na-excite ka pa. Pero praise God, we have this liberty wherein you can still do such things, mga minamahal. And we still take it for granted. So let us not change when culture or law ay magbago. Magbago man ang ekonomiya, nagbago ang prices ng diesel, praise God. Gagamitin pa din natin yung mga sasakyan para makapagdala ng mga kaluluwa dito sa simbahan. Daniel made a difference because his walk with God was unchanging, both in private devotion and in public service. Mga minamahal, how is your private life with God? I pray and I hope na hindi lamang po tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos tuwing Linggo. Pero tayo nagke-crave ng salita ng Diyos every single day. Madalas, nagkikrave tayo ng pagkain. No? Pagkain lang ating cravings. Tulad ng yung kapatid ko, Ella, ikaw lang nandito eh. Pag sinabi niya, kuya, gutom na ako. Sige, ano gusto mo? Gusto ko burger. Cravings ko tonight, burger. Anong drinks mong gusto? Matcha, mainit. Matcha. Kape, Spanish latte. Spanish latte. Wow. Cravings natin pagkain. Pero when did we ever crave? When did we ever long that God will still talk to us through the Word of God? Kamusta po yung devotion natin? Even before we went to church, napakahalaga po manalangin at magbasa ng Biblia bago po tayo pumunta ng church. Para pagpunta natin ng church, tapos makikinig tayo ng salita ng Diyos, ang titingnan po natin yung mensahe ng Panginoon at hindi yung mensahero. Kaya kung sino man po nangangaral ng salita ng Diyos, tayo po'y mabe-blessed kasi you have prepared your heart and your mind nung pagkagising mo. Hindi ka basta-basta ma-offend, hindi ka basta-basta masasaktan, pero ikaw ay mabe-bless pa. At ikaw ay magpapasalamat dun sa mga ngaral. Bakit? There's a choice of separation, and you have chosen to be consistent in your decision wherein you will choose to be consistent in your prayer and your devotion. Kamusta po yun? We cannot simply make a difference kung hindi po natin pipiliin ang mga bagay-bagay na ito. We want to reach the world. We want to have this missions conference this coming, the last few days of this month. Pero what are we doing? What is the difference that you have made already in this community? Anong kakaibang bagay ng iyong nagawa para sa Panginoon? Letter C,
the choice of courage. Bibilisan ko na. Daniel chose obedience despite the threat of death. No? Nagkaroon po ng batas during those times na kung sino man ang mananalangin sa ibang Diyos ay kanilang papatayin. And yet, Daniel opened his windows and he kneeled and prayed to God 3 times a day. Even though may threat na po na siya ipapatayin. Binuksan pa niya ang mga bintana at ipinakita sa ibang tao na siya'y nananalangin. Pero hindi po niya ito ginawa dahil siya'y nagpapasikat. Ginawa niya po ito dahil yun po ang madalas niyang talagang gawin. Ito na po ang kanyang routine. He was consistent. And thus, he was courageous. Making a difference begins with deliberate, godly choices. You have to make godly choices with courage. Hindi yung gagawa ka ng isang desisyon. Sige, susunod ako sa Panginoon, mangangaral ako ng salita ng Diyos, ibibigay ko ang aking buhay, pero teka, parang nakakatakot ata ito ah. Parang nakahiya ata itong gawin ah. Ano po? In the life of Daniel, God honors those who have chosen Him. God honors those who have chosen Him. We no longer have the strength to stand for what is right. Nakakalungkot po. We choose to stay silent, and even what much worse, we choose to compromise. I hope, church, hindi po tayo nananatiling tahimik when it comes to the gospel. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para manahimik lamang. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para mag-compromise. God called us to stand for what is right. To share the gospel. Nakatuwa po yung mga theme dito. April, God of all nations. Sinare po ng inyong mahal na pastor yung patungkol sa next month, the God who restores. You have to make a difference then. Anong kakaibang bagay ang inyong ipapakita doon sa mga membro na nanlalamig? They have to see that difference in your life in order for them to be restored to the church. Ano po? And I will be praying with you, Pastor. Nakaka-bless po yan, and I hope magkaroon din po kami ng ganyang program sa aming simbahan. Last point. Amen. The result of making a difference in the life of Paul. Ang resulta po ng gumagawa ng isang kakaibang bagay, hindi po nakadepende sa iyo. The result of making a difference, it depends on God. What you have to think about right now is your obedience. Ang resulta po, ang Panginoon po ang bahala dyan. Ang kailangan po natin isipin ngayon yung desisyon natin gagawin. Pero ano po yung resulta kung tayo po ay gagawa ng isang kakaibang bagay para sa Panginoon? In Acts chapter 9, verse 15, sabi po dito, "Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel." This is when the Lord called Apostle Paul to follow him. Letter A, we will have a transformed life. And this is the result. We will have a transformed life. When I chose to follow God and finally gave my life to the full-time ministry, it was a hard decision to make, mga minamahal. Before, I really hated the church. Ayaw na ayaw ko po sa simbahan. Nagrebelde po sa aking pastor, sa aking ama. Pupunta po ako ng church, si mama lang po ang nakakapagsabi sa akin, "Anak, sumimba ka." Tsaka lang po ako sisimba pag si mami na po nagsabi sa akin, sumimba ako. Matagal po ako naglayas. Matagal. Pinalayas po ako eh. So, okay. Obedient naman ako sa parting yun, layas ako. No? Pero every Sunday, sabi ni Mama, umattend ka ng church. Pupunta po ako doon sa pinakalikuran. Minsan katabi ko po si Ella. Tapos tulog na tulog po ako doon, nakanganga pa. Ganyan, no? At maririnig ko, sasabihin po ni Pastor, "Church, nandito po ang aking anak. Hayaan nyo na lamang po siya, ang mahalaga, nandito siya sa simbahan."
Every Sunday, ganun, i-announce po niya. Walang kumakamay sa akin. Pambihira, walang kumakamay sa akin. Isipin mo yun, minsan ka na nga lang mag-church, backslider ka pa, walang kumakamay sa'yo. Tapos minsan magiging topic ka pa ni pastor. Kasi, siyempre, anak eh. Di ba? Pero may isang matanda lamang. May isang matanda na laging lumalapit sa akin every Sunday, mga minamahal. Nag-iisa lamang siya. Tatay siya. Lalapit siya sa akin, kakamayan niya ako. Napakahigpit na kamay, nakaka-offend nga so sobrang higpit eh. Pagkakamay niya, hihilahin niya akong ganyan, tapos yayakapin niya ako. Tapos bubulong niya sa aking tenga, medyo nawiwirduhan pa nga, bubulong, nakayakap, ibubulong sa aking tenga. Pero lagi niya pong sinasabi, tuwing pagkayakap niya sa akin, sabi niya, anak, welcome home. And that moment right there, that made a difference in my life. And it only took one person na gumawa ng isang kakaibang bagay sa isang tao. It only took one. It didn't take the entire church. It only took one person to make a difference to another person. And after those words were uttered into my ears, I felt welcomed. I felt, okay, I am where I am supposed to be. I still belong in the church. It took one person. A transformed life will see the need of a church. Na pag may isang dumating dito, you will make a difference already. And it is a chance that God will give you, that we have to grab, that you will have to make, na I want to make a difference in this person's life. How many times have we seen a backslider come back into this church? A lost soul was found in this church. What difference did we do in his life? Did we leave a mark? No? May tumatak ba sa kanyang puso, sa kanyang isipan na, ay grabe, welcome pala ako dito sa simbahang ito. No? In the life of Paul surrendered, turned opposition into mission. Now, si Apostle Paul, we know, ang hobby niya ay talagang sumira ng gawain. Pahirapan ang mga Kristiyano. Ito yung kanyang gustong gawin. Pero when God finally called him to follow him, all of those things changed. He began asking, Lord, what wilt thou have me to do? He persecuted believers, no? He actively worked against the gospel. Tapos kilala siya, yung testimony niya, pag dumaan siya sa kanto, para siya yung local na maangas sa barangay, pag dumaan siya, talagang tatakbuhan siya, iiwasan siya. But when God transformed his life, a lot of things changed. His direction changed. Number one, from persecuting the church to preaching Christ. Mga minamahal, where is your direction right now? Are we a blessing to the church? Are we a blessing to those who are continuing to share and to preach the gospel? No? Apostle Paul's passion changed from destroying the faith to defending the faith. Not only that changed, but his purpose changed as well. From opposing the gospel to advancing the gospel. All of this direction, his passion, and Apostle Paul's purpose, all of those things change. Pero mga minamahal, where is your direction? What is your passion? No? What is your purpose? Why are you still here in this church? Why is God speaking to you right now? Bakit nakakapakinig ka pa rin ng mga preaching? Baka tinatawag ka na ng Panginoon. Surrender does not erase a person's past. When Apostle Paul surrendered his life, hindi naman natanggal yung kanyang nakaraan. No?
when I gave my life, mga minamahal, to the Lord, my past did not change. To be honest, ako po ay kasama sa watch list before. Yes po. I resulted in selling and using illegal substances. Sipin nyo, wow, talaga? Yes po. Hindi po halata, pero marami po akong tattoo sa katawan. Nagulat nga si Joseph nung nakita Kuya, tattoo siya Yes po. Kilala po ako doon sa amin bilang isang anak ng pastor na may sungay, may buntot. Si daddy ko po yung panganay na send out ng mother church namin. So he was the kuya sa lahat ng sinend out. So bilang isang kuya na pastor, yung nag-iisang anak niyang lalaki, kilala din kaso sa kalokohan. No? And I opposed the church. I hated the church talaga po. Mas mahal. Sabi ko, mas mahal naman ni daddy ang simbahan kaysa sa akin. Alis na lang ako. Pero that was not it. No? And my past cannot be erased. Surrender does not erase a person's past. But yet, despite of my testimony in my past, I use it as a living testimony of God's grace. That anybody can be used by God, anybody can be changed by God, and still be used for God's glory. Sa biyaya po ng Panginoon, naging leader po, nagsuko po ng buhay sa pagpo-full-time, ginawa po akong leader ng mga kabataan. At nagagamit ko po yung mga experiences ko na para ipangaral sa mga kabataan na subukan mong lumayo sa Panginoon. Talagang mapapahama ka. At alam nila ang story ako. So talagang biyaya pa rin po ng Panginoon. The Lord let me experience those things. Although I'm not proud of it, but it's part of my life na hindi ko nan po pwede itanggi. Ano po? At biyaya po, it redeems it for God's purpose. And yet, ang purpose pa din po ng Panginoon, ang kalooban pa rin po ng Panginoon ang patuloy na mangyayari. Sa buhay po ni Apostle Paul, lumawak po ang ministry. Marami pong simbahan ang naitayo. Marami pong disipulo ang naturuan. At ang salita po ng Diyos ay patuloy pong na ikalat sa buong mundo. Kaya po tayo naabot. Just because a difference was made, mga minamahal. By the grace of God, there are missionaries have given their life to make a difference in other countries who need the gospel. Kaya malakas po ang loob namin talaga pumunta sa ibang bansa despite kakaiba yung rules, kakaiba yung mga kultura. Why? Because this is what God has told us to do. To make a difference, not only in the Philippines, but unto the uttermost parts of the world. Pero mga minamahal, this is the question for you this morning. And I will finish with this and I will call your pastor. Ano yung kakaibang gagawin mo today? What is the difference that you are willing to make? Somebody made a difference in your life. It is your turn to make a difference in another person's life. May nagpasalamat na ba sa Panginoon dahil naging blessing ka sa buhay niya? Nagamit ka na ba ng Panginoon dahil ikaw ay naging kakaiba at ikaw ay tumayo sa tama? Pinangaral mo ang salita ng Diyos, naglakas ka ng loob, naging consistent ka sa iyong buhay. And if you're still making a lot of excuses, no? Kailan mo ititigil yung mga dahilan para lang sumunod sa Panginoon? When will you stop making excuses and when will you make the right choice? And when will you make a difference? Marami pa pong tao ang papuntang impyerno. And yet here you are, listening to God's word, encouraging us, all of us, na magpagamit sa Panginoon na gumawa ng isang kakaibang bagay for His honor and for His glory. What will you do? Let's all stand and we will pray. Pastor?
From the title itself,